I'm sorry. Yes, ma'am. Pwedeng matanong na rin po kayo kasi si Senator Amy, ini-skip na po niya yung mga political sorties ng alyansa, yung alyansa ni Pangulong Marcos. Opo. And as a matter of fact, the President is just now endorsing 11, not including Amy. Siyempre, before po, magkaibigan po kayo. Meron po ba kayong... Will you adopt her? adopt her? Well, wala naman kasi wala akong senator slate for this election. Ang yung merong senator slate is si Pangulong Rodrigo Duterte. And it's sad that this happened to Senator Amy Marcos, pero I truly appreciate the fact that she opened a Senate inquiry on the illegal arrest of President Duterte. So on that point, nagpapasalamat ako dahil napapag-usapan siya sa loob ng gobyerno, hindi lang sa amin dito sa labas na nagrarally. Okay. Ma'am, kahapon po talagang malakas yung panawagan ng mga taga-suporta na mag-resign si Marcos. Sinabi po ng Malacanang ngayon na kung pinagre-resign po nila ang Pangulo, sino ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, kayo pa rin daw po ang makikinabang. Meron po ba kayong sagot? Wala ako sinabi kahapon na BBM resign. Yes, ma'am. Wala po kayo sinabi, ma'am. Yes, napaka-klaro nun na hindi ko siya wala ko sinabi kahapon na BBM resign. Yes, hindi ko yan wala po kayong sinabi ever sinabi na wala ko sinasabi ever na dapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them examples. Very clear. I gave them, well yan, ayan, may example po dito. Naiintindihan yung sinasabi niya. Kasi, Wala kaming maintindihan. Dami nga dong anomalya. Magpa-drug test po siya. Mga drug addict. Magpa-drug test. CP, how are you? so yun lang naman ang sinabi ko. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Para naiintindihan ng mga nakikinig, bakit ba tayo nananawagan ng resign? VP, how are you managing yung case ng father ninyo? Tapos yung may impeachment pa kayo. How are you managing everything? Or how do you plan to manage? Well, yes, okay naman na yung sa impeachment kasi before nangyari yung extraordinary rendition o pagkuha kay Pangulo doon sa Pilipinas, nabuo na yung team ng impeachment. So, on that point, okay na sila and they're preparing for trial. Ang dito lang kasi sa ICC, hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. So, yun yung kailangan ko matapos. And then, kailangan ko ma-introduce yung lawyer in charge for PRD inside and the outside world doon sa mga kapatid ko and sa kay Shelito para pwede na akong bumalik sa Pilipinas and then pumunta na lang dito kapag kailangan. May Filipino lawyer na po kayo napili? Wala pa ma'am, wala pa pong Filipino lawyer sa ngayon. Yun ay ginagawaan pa ng shortlist sa ngayon. Ma'am, meron din po kayong binanggit kahapon na nasabi niyo we don't have a country in 2020. We'll see each other siguro ma'am if you'll prepare an activity sa 28 sa Friday po. Going home na po bukas. Opo. Can we give this to PRRD? Taga saan kayo ma'am? Samal Davao. Sige. Abot din lang po. Kim, this one. Pwede siya ma'am doon ihulog ma'am. Para makita niya tanan among rally at kahapon po. Makita niya tanan ang mga nag-rally para sa iya. Yes ma'am, pwede dito ihulog sa BP. asa de mo? Taga saan kayo Taga ma'am? Belfa. Okay. BP. Okay. Regards me. May tanong yata. Oo. Sir. Ganihan nakadawat og bomb threat ang OPP. Yes sir. Basta ang Meron na po kaming standard operating procedures kapag merong mga ganito bomb threats in the office and they did exactly that kung ano yung sistema.
nag-evacuation po kami ng aming mga employees. At iniimbestigahan din namin yung nagsabi na nakatanggap siya ng bomb threat. Did they call you about it po nung Yes, ma'am. nangyari? Kaninang umaga, Wala nag-usap naman pong kami. napahamak or any. wala namang walang napahama pero nakwento sa akin na merong nag-a-apply kanina sa Office of the Vice President at nasali siya doon sa evacuation and then nag-back out na daw. Sabi niya ayaw ko na magtrabaho sa OVP. So, yun lang Ma'am, naman. sorry, clarify ko lang po kasi kahapon din po sa speech niya, ma'am, may sinabi po kayo na pinatatak po kayo ng mga tao but we may not have a country anymore in 2028. Yes. Ano po kaya, ma'am, yung context po nitong no more country in 2028? Ano po yung analogy? Well, lugmok na tayo sa kahirapan because at this point, we should be working our way up but it seems that we are working to go to the dumpster. No? As I said noon, we are on this road to perdition. Sinabi ko na yan noon. Sa totoo lang, somehow walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa gobyerno. But what's your decision? So, I know it's so early, pero No, parang it's 50-50 ba? O ano? It's What would be the factors? It's really too early, ma'am, sa ngayon. Ma'am, sa inyo nila nakikita yung pag-asa. So would you agree? I mean, pagbibigyan niyo po ba yun kung yun ang magiging panawagan nila? Yes, ma'am. Ang pagtakbo kasi, ma'am, kailangan ka manalo. So, kailangan mo paniguraduhin na kapag tumakbo ka ay mananalo ka because otherwise, that will be hopeless case. Wala na yung pag-asa, no? So, mahirap paasahin ng mga tao tapos alam mo namang hindi ka magtatagumpay sa kandidatura mo. So, kailangan paniguraduhin na mananalo para nabibigay yung expectation ng mga tao. Meron po kayong guarantee sa kanila as to when you can truly say na sa kanila kung ano yung decision? I'm sure Ang naging advice intended. sa akin noon was fourth quarter of 2026. So December of 2026 supposedly yun. Dapat merong decision. So Because malalaman at that time, kailangan na i-set up kung ano yung kailangan na organization para sa isang kandidatura. If the people will assure you of your victory, will you run? That we have to see by the numbers and by science and mathematics. Okay. Ma'am, sorry. Yes, ma'am. Pwedeng matanong na rin po kayo kasi si Senator Amy, ini-skip na po niya yung mga political sorties ng alyansa, yung alyansa ni Pangulong Marcos. Opo. And as a matter of fact, the President is just now endorsing 11, not including Amy. Siyempre, before po, magkaibigan po kayo. Meron po ba kayong... Will you adopt her? Will you adopt her? Well, wala naman kasi wala akong senator slate for this election. Ang merong yung merong senator slate is si Pangulong Rodrigo Duterte. And it's sad that this happened to Senator Amy Marcos, pero I truly appreciate the fact that she opened a Senate inquiry on the illegal arrest of President Duterte. So on that point, nagpapasalamat ako dahil napapag-usapan siya sa loob ng gobyerno, hindi lang sa amin dito sa labas na nagrarally. Okay. So there's a possibility that she will be adopted by the camp or the alliance Hindi of ko siya, Duterte? hindi ko po masagot yan kasi ang slate po ay under President Rodrigo Duterte. And before siya pumasok doon, before he was silenced, nasabi niya ata sa mga tao, it's 6 candidates of PDP plus 4 guest candidates. So, sino nga ba yun, ma'am? So sa kanya yung decision talaga? Yes, ma'am. Kasi wala naman akong senator slate ngayong election na ito. Hindi ako sumali. Alright. Ang Iceland, kamusta na? Okay lang, madam. Ikaw yung Alright, hinihintay salamat namin. po.